Hello guys! So, ano nga ba ang mga dapat nating gawin pagdating dito sa Canada? So, please keep on watching! So, yun na nga. Ano-ano nga ba ang mga dapat nating unahin and gawin pagdating natin dito sa Canada? Is kumuha ng social insurance number, health card, bank account, mag-open ng bank account, and yung sa telecommunication plan, which is yung number natin, yung SIM card na gagamitin natin sa lahat ng transaction natin dito sa Canada. So, yun yung apat lang na yun ang importante. May panglima, yung provincial ID. Well, so far, wala pa rin kaming provincial ID. So, yung apat, at least yung apat na yun, ay makuha ng mga unang dating dito sa Canada. So, na-process namin siya day after na dumating kami. Yung social insurance number, makukuha lang din siya agad. I-print lang yun along with our requirements, which is passport, LMIA, and yung address letter na galing sa landlord. Kasi kailangan yung address. Dun ipapadala yung mga letter na galing sa kanila. And yung pangalawa, yung health card, pumunta kami after ng makuha namin yung social insurance. Hindi namin siya makukuha agad kasi darating ang health card in 3 months. So, kinuha lang ng area manager namin yung website kasi pwede siyang i-apply online. Yung area manager na rin namin ang fill up online. And while waiting for our provincial health card, meron temporary health card na provide yung employer namin para sa amin in case of emergency. So, binabayaran nila yun hanggang dumating yung provincial health card namin. So, once na dumating yung provincial health card, inform namin si employer para i-stop na nila yung pagbayad dun sa temporary health card na provide sa amin. And pangatlo, yung pag-open ng bank account. Pag-open namin ng bank account, meron siyang checking, which is yung paid, di-deposit directly yung salary. Meron din siyang savings account and credit card. So, isang account lang yun and dalawang card. Sa isang card, yung checking, yung payslip, and yung savings. So, depende na sa'yo kung maglalagay ka ng pera sa savings account mo through your checking. And yung pangatlo, which is yung pangalawang card, is credit card. Marireceive yung credit card after 1 week. So, ipapadala yun. Kaya kailangan yung address from the landlord, kung may landlord. And yung address ang pinakaunang kukunin dito. Kasi lahat ng transaction, and kung magpapadala sila ng mga sulat, sa address natin nila iuhulog. Wala naman kaming dineposit nung nag-open kami. So, zero balance siya. Yung unang deposit nun is yung first paycheck namin after 2 weeks. So, yun lang yung kailangan nun. And of course, bibigyan tayo ni bank ng letter ulit para ibigay sa employer na doon nakasaad yung account number and yung personal details para doon ihulog directly yung sahod. Apat, yung telecommunication plan, which is yung internet provider, hindi rin natin siya babayaran agad kasi i-deduct na lang siya after, kasi may cycle din siya. After 1 month natin siyang gamitin. So, ang nakuha naming plan is yung $35 and may $6 siyang HST, so may binabayaran kaming $45 a month. Ang nakuha pala naming internet provider is Kodu, which is okay naman, mabilis, and walang hassle. Yung sa bank naman, ang bangko namin is Scotiabank.
Wala rin na kaming dineposit doon from our own pocket. And lahat lang din talaga yung sa paycheck namin, yung salary. So, yun yung 4 na mga importanteng dapat gawin or kunin pag bagong dating ka dito sa Canada. And, don't worry, lalo na sa may mga employer kasi sila yung tutulong sa atin step by step kung paano makuha yun. So, ang gagawin lang is dalhin lang yung mga requirements which is meron na rin naman tayo. So, easy as that. Sa comment ng ating subscriber na si @IamKeko, yun, siya yung nagtanong kung ano ba daw ang mga dapat gawin pagdating dito sa Canada. And, ano unang gagawin? Maglilinis muna ng bahay, bibili ng mga gamit, or ayusin yung mga papers. Pagdating nyo dito sa Canada, depende kasi yun. Kung ang napuntahan nyo is gaya ng sa amin, like family house, meron na kaming complete na gamit dito. Kasi nga may dati na siyang nakatira. So, ang pre-provide na lang namin is yung rice cooker. The rest, meron na. And nag-grocery na lang kami ng mga pagkain na kailangan namin sa pang-araw-araw. Naglinis, oo, konti. Kasi nga dati na rin may nakatira. So, konting linis na lang din ang ginawa namin. So, depende rin yun, ha? Case-to-case basis yun. Ano yung bahay na mapuntahan nyo. Pagdating ba dyan, bibigyan ba agad kami ng credit card? Nabanggit ko na rin. So, kasama siya sa pag-process ng bank account and yung credit card darating siya after 1 week. Mag-open ba agad ng bank account? Yes. Then, yung mga follow-up concern ni @IamKeko, hello po, madaming salamat sa mga info. Next content po sana, ano ang mga dapat gawin pagdating dyan? Ayun, nasagot na natin siya. And sa April 22 po kasi flight na namin yun sa employer. Same employer ko to. Pero sa OLAC kami. Yung OLAC hindi ko rin sure. Hindi pa ako nakapunta doon. Pero based sa aking Google, mga nasa 30 to 40 minutes away siya from our place. Bale, 16 hours po kami sa Montreal. Ano po yung gagawin namin? Pa-next content kung ano po ang ginawa nyo. Yung 16 hours na layover sa Montreal, ang haba na. Siguro pwede kayong lumabas doon. Tanungin nyo para makapaggala-gala rin kayo. Kasi nung may 6 hours layover kami sa Toronto, sayang hindi kami lumabas kasi hindi pa namin alam. Pero, yung mga unang dumating dito, lumabas sila and wala namang kailangan. Ano ka lang, curious ka lang din kung saan ka pupunta. Pero that time, sayang lang, di kami lumabas. So, unang-una yung gagawin pala pagdating nyo sa may arrival, kung saan man to, Montreal, Toronto kasi kami, doon nyo kukunin yung work permit. Doon i-release and i-issue yung work permit. And mahaba naman yung layover nyo. So, may enough time kayo. Kasi nga, medyo mahaba rin ang pila sa immigration. Pero madali lang naman makuha to. And as long as nadala nyo yung mga requirements, kami parang passport and LMIA lang yung hiningi sa amin. And nakuha na namin siya in 5 minutes. So, printed na work permit ang bibigay sa inyo. And then, pagdating nyo unang araw, nag-work na po ba kayo? Pagdating namin, gabi yun. So, nagpahinga, nag-grocery konti, and the next day, pinag-report kami sa outlet. 10 minutes away lang naman siya, so hindi siya hassle, and sinamahan kami ng anak ng landlord namin. So, naging madali. Pero, yung first day na yun, after nung dumating kami, hindi kami nag-work. Nag-report lang kami para nga asikasuhin yung mga nabanggit ko kanina na mga dapat kunin. So, whole day siya. Kinuha namin yun ng isang araw lang. And, bumalik lang din kami after nung magkaroon na kami ng SIM provider. So, after nagkaroon kami ng introduction with the general manager and the area manager, pinakilalain kung sang station kami. Yun, then umalis na, umuwi. Friday nun, so,
pinagpahinga muna kami ng 2 days para nga makapag-settle sa bahay, makapag-ayos, and makalabas, makapag-grocery. Bibigyan naman tayo ng at least 2 to 3 days para ma-settle yung mga dapat nating isettle. Nag-work kami ng Monday. So, yun yung first day of work namin, yung Monday. Maraming salamat po. Can't wait sa next vlog nyo. Yun. So, hanggang doon na lang. And, sinagot lang natin ang concern ng ating subscriber kasi parating na rin siya sa April 22. So, at I am Keko7756. Congrats and see you na lang dito sa Canada. And, sana maging maayos at safe ang flight nyo. So, congratulations. And, sana sa ibang mga subscribers namin may makuha kayong idea kung ano yung mga dapat unang gawin pagdating dito sa Canada. So, kami madali kasi may employer. Sa mga students and sa tourist, I'm sorry kasi hindi ko sure kung same process lang. Pero yun yung mga kailangan. Yung SIN kasi, yung Social Insurance Number, kailangan siya sa lahat ng transaction na gagawin natin dito sa Canada. Kaya kailangan talaga natin meron nun. And of course, yung SIM card naman, kailangan din natin siya sa work and sa mga transaction din natin na gagawin dito sa Canada. And yung bank account and yung credit card, yes, importante siya kasi doon iuhulog yung slip. And yung sa credit card naman, kailangan natin mag-build ng credit history for our future preference sa mga future na bibilhin natin. And lastly, yung health card. Lalo na kasi pag may health card ka, papakita lang yun sa hospital and yun na, tada, wala kang babayaran. So, yung health insurance, wala pa kami kasi mga after 1 year pa daw yun pinoprovide. I mean, after 1 year pa kami mabibigyan nun. So, that's it. So, thank you for watching. Bye, guys!